Mapa-celebrity man o OFW dito sa Japan, hindi pwedeng hindi mo mapuntahan at mapapicturan yung lugar na yan. Araw man o gabi, kung pupuntahan mo ito, di ka magsisisi kahit mukha ka palang celebrity. Napakasimple lang naman yan kung titingnan, pero sa istoryang ito, malalaman mo kung saan nagmula yan. Jankun pa rin to, OFW sa Sapporo, hindi pa makauwi dahil marami pang plano. Labis din akong nagtataka kung bakit sikat yan si Nika. Hindi yung kaopisina mo ha. Eto pre, legit. Sa sobrang pag-usisa ko, pinuntahan ko pa kung saan ang museum nitong kakampi mo kapag nag-aaway kayo ng bebe mo. Sa labas pa lang mukhang nakakalasing na, hindi sa alcohol kundi sa linis at ganda. At ang pintuhan kahit hindi mo pagsabihan kusa kang pagbubuksan. Walang gwardya na tutusok sa bag mo at titingin kung ano ang iyong mga dala. Ang meron lang alak na walang label at naka-social distancing pa. Base naman sa nakasulat dito, 15 anyos na raw ito. Abay, mas tumagal pa kaysa sa relasyon nyo. Sa gawing kanan naman, pure malt na may isang baso. Isang shot mo lang siguro parang hihiwalay na yung kaluluwa mo. Kinagandahan dito sa Japan pre, kahit di mo mabasa yung nakasulat, mauunawaan mo na dahil sa naka-display. At isa lang ang sigurado ako, nang dahil sa aparatos na to, kaya ka nagmaoy. Matitikman mo na rin ang iba't ibang klase ng whiskey dito, katulad nitong mga nasa likod ko. Yun ay kung may reservation ka bago ka pumunta rito. Napadaan lang kasi ako eh. Bawat aparatos na lang dito ay iba't iba ang kwento. Bawat buti ng whiskey na nakadisplay ay bunga ng sakripisyo. At lahat ng yun dahil sa taong ito. Kung paano sila magpahalaga sa kasaysayan, mapapasana all ka na lang. Pati nga notebook niya nung nag-aral pa siya, nandito pa. Pustahan tayo, kapag history ang pinag-uusapan, grabe ang antok mo. Pero sa inuman, gising na gising ka. Simula sa dulo hanggang dito sa tapat ko, ang patunay kung gaano nakatatag ang brand na to. At sa maniwala ka at hindi pre, andito pa rin ang pinakaunang labas nila ng whiskey. Legit na may laman, kanino kayang tira yan? Dahil kaya dito, kaya tayong mga Pilipino ay nagkakahiyaan pa kapag isa na lang yung nasa plato. At yung nakasulat na yan pre, biruin mo na yung lasing, wag lang yung bagong gising. Hindi, joke lang naman. At ang sabi niya, kung wala ang notebook na to, wala kang pinaglalaanan tuwing sweldo mo. Joke lang ulit. Dito sa parting to, nakapaskil ang iniwan niyang ligasiya sa bansang to. Pagkatapos natin sa maharot na kwentuhan, pupunta ako ngayon sa tindahan. Yung salitang titingin lang ako pre, scam yan. At bago ako malasing, ilayo nyo na ako sa lugar na to. O siya, hanggang dito na muna ang aking kwento. Maraming salamat kung umabot ka dito. Para sa mga darating pang kwentong Japan ko, huwag mong kalimutan mag-follow.